konti lang ang alam ko sa Irish whiskey. So, for sure, wala kang matututunan sa video na ito. Pero kung gusto mong makakita ng reaksyon ng isang baguhan sa Irish whiskey, well, keep watching. Welcome sa Russell Rice Reviews. Ngayong gabi, titikim tayo ng 3 Irish whiskey. Now you're thinking, nakainom na ba ako ng Irish whiskey? So kung nakainom ka na ng Jameson, oo, yun ang pinaka best-selling na Irish whiskey sa buong mundo. At wala siya sa mga iinumin natin ngayong gabi because of reasons. Ang iinumin natin ngayon ay Tullamore Dew, yung base offering nila. 2 Bushmills, yung base offering nila, at saka yung Black Bush variant. As usual, magsisimula tayo sa pag-define sa kung ano ba ang iniinom natin. So, ano nga ba ang Irish whiskey? Ayon sa, basahin natin sa Wikipedia, it's whiskey that's distilled and matured in Ireland, aged for at least 3 years in wooden casks. Caramel coloring lang ang pwedeng additive. I'm skipping over some parts. Minimum alcohol by volume content, 40%. Marami pang ibang requirement, pero ayaw naman nating magtunog textbook. So, feeling ko okay na yun. Malimit makita sa label ng mga Irish whiskey ang triple distilled. So, itong 3 to, ayan, may nakasulat sa label nila, triple distilled. So, ano ba ang benefit ng triple distillation? So, in theory, at least ayon sa mga sources sa internet, triple distillation results in a rounded, smoother spirit that is more inviting or more accessible. So, karaniwan kasi sa mga spirit gaya ng Scotch whiskey ay double distilled. Itong mga triple distilled, siguro, mas suabe. And that is something that we will find out later on. Okay, simulan natin sa Tullamore Dew. So, karagdagang kaalaman, yung DEW ay initials ng creator ng brand na si Daniel E. Williams. #the more you know. So, ang Tullamore Dew ay, tignan natin, matured sa sherry and bourbon casks. Actually, nakasulat yata yun dito. Yeah, matured in sherry and bourbon oak casks. Aged for many years. Unspecified yung number of years, pero guaranteed at least 3 years. Kasi, kung naalala nyo, nabanggit natin kanina, para matawag na Irish whiskey, dapat aged for at least 3 years. Okay, so yan yung bottle number 1. Ito naman ang Bushmills Original. So gaya ng Tullamore Dew, ito ay aged din sa sherry and bourbon casks. Okay. Yeah, I think that's it. Tignan natin yung Black Bush. Okay, ayon din sa internet, ang Black Bush, okay, aged din sa sherry and bourbon casks, pero mas matagal ang maturation sa sherry casks. Kaya, hindi ko lang kung nababasa nyo, nakasulat dyan in red text, sherry cask reserve. So, yun yung kaibahan ng Black Bush variant sa Bushmills Original. Okay, game na. Simulan natin sa amoy. So, simulan natin sa Tullamore Dew. Amoy kahoy, yun yung nangingibabaw. Fruity. Ano din, obvious din yung amoy ng ethanol. So yung 3, oak, some fruit, di ko alam kung anong fruit, sa amoy fruity siya, tsaka yung ethanol. Vanilla siguro. So yun yung mga nangingibabaw. Medyo malakas yung
amoy ng ethanol doon. Bushmills Original. Halos pareho lang, fruity. Pero walang masyadong amoy ng kahoy. Malakas din yung amoy ng ethanol. At wala masyado yung vanilla. So mas complex yung amoy nung Tullamore Dew. And now, namatay yung ilaw natin. Ayan, na bumukas. Black Bush. Yung naunang dalawa, medyo bright yung amoy. If that makes sense. Ito kasi medyo dark. Sticky, even. I don't know. It just makes sense. So that's how I would describe the nose nung Black Bush. Mas parang pag humihinga ka sa mas humid na lugar, so ganun, mas makapal yung amoy, if that makes sense. Siya yung may best na amoy among the three. Yung dalawa medyo, nung unang amoy ko hindi ko sasabihing harsh yung dalawa, pero nung naamoy ko na to, ang swabe kasi, so nag-amoy harsh yung dalawang nauna. Yep. Also, parang mas floral pala yung dalawa. Ito yung mas fruity. Okay. Tikman na natin. At for this part, mag-refer tayo sa tasting notes sa website ng Tullamore Dew. Okay. So nakalagay dito, 3 spirits blend together to give a balance of flavor like no other. Excuse me. Grain whiskey gives sweet flavors, malt whiskey gives fruit flavors, and pot still whiskey gives spice flavors. So we can expect sweetness, fruitiness, and some spice. Let's do it. Fruit agad. Yun ang nangingibabaw. Tapos mapait. May pait. Tapos spicy nga. Spicy siya. Hindi alcohol burn eh. Spicy. Alcohol burn halos wala actually. It's good. Pero yung pait lang, overwhelming. So, isa pa nga. Fruity, matamis. May alcohol burn, konti. Mas lamang yung spiciness. Tapos nag-iiwan siya ng dryness sa bibig. Dryness and bitterness sa bibig. Dito pa rin yung dryness. So, medyo mahaba yung finish. Dryness and bitterness yung iniiwan. And when I say bitterness, hindi siya masama. It's a pleasant experience. That was good. Okay, Bushmills Original. Now, ayon sa kanilang website, we can expect vanilla caramel, summer fruits, honey, and oatmeal cookies. All right. Let's see kung anong makukuha natin. Puro papait lang. Wala akong nakuha ang fruitiness katulad nung nakuha akong fruitiness sa Tullamore Dew. Ito parang mapait lang. Summer fruits, honey, wala eh. Oatmeal cookies, wala.
Vanilla, sure. Ngayon, habang tumatagal, tumatamis. Pero hindi caramel. May iniwan na siyang matamis. Kung yung finish ng Tullamore Dew, mapait. Yung finish ng Bushmills Original ay matamis. Pero yung flavors, wala. Medyo mapait lang. Alcohol burn, ka-level lang ng Tullamore Dew, hindi masyado. Baka totoo nga na smoother kapag triple distilled. Mouthfeel, halos pareho lang sila. Hindi naman watery, pero ox naman yung mouthfeel, pareho. Okay. So that's the Bushmill Original. Now let's try Bushmills Black Bush. Now, what to expect? So ayon sa kanilang website, sherry, peaches, nuts, and it's amazingly spicy. Okay. Let's try it. Unang tama pa lang nung whiskey sa bibig ko, obvious na superior ito sa dalawang yon. So, mouthfeel yung una kong napansin. Totoo yung sinabi nila sa website nila. Hindi ko lang binasa kanina, pero velvety. Better yung mouthfeel, thicker, oilier than the first two. So, yun yung una kong napansin. Flavor. Actually, di ko nga naisip. Inom na lang ulit. Fruity siya. Hindi ko ma-identify kung anong fruit. Sabi nila peaches. Hindi. Fruity lang yung flavor. Alcohol burn, ka-level lang din ng dalawa. Hindi siya nakaka-turn off kung baguhan ka or kung sanay ka sa 40% ABV, ox lang yung alcohol burn. Mouthfeel, like what I said, better, superior, better than the first two. Pero hindi ko nakuha yung peaches, hindi ko nakuha yung nuts. Na-expect ko yung nuts, baka meron sa finish, pero wala eh. Actually, finish nito, dryness yung iniiwan. So, ang iniiwan nito, bitterness, sweetness, ito naman, dryness yung iniiwan sa bibig. Amazingly spicy? Hindi eh. Mas spicy pa to yung Tullamore Dew. I would say, it's the friendliest among the three. Pero hindi siya boring. So, and that's the kind of drink that I like. So, hindi masyadong harsh, pero may complexity pa rin. Alright, so among the three, panalo yung Bushmills na Black Bush variant. So I guess I'm gonna be drinking more of this. Although, okay, balikan lang natin yung triple distilled. So rounded nga ba o mas smooth nga ba ang mga triple distilled Irish whiskey kumpara sa paborito kong inumin, Scotch? Hindi sila significantly smoother. Siguro to some degree, yeah, they are. Mas madaling inumin, pero hindi, not by a huge amount. Not significantly, not remarkably smoother. Alright. Okay, so yeah, Black Bush number 1. Mas gusto ko to, yung Tullamore Dew sa original Bushmills. So yun yung ranking natin. Okay. Hanggang sa muli. Remember, drink less, drink better. Bye-bye.